So what's up mga Dapper Goods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So pag-usapan po natin to, no, yung patungkol po sa studio ng TV5. At ito yung paunti ang mga host sa kabila. Paunti ng paunti. Ito, Kapatid Network may babala para sa lahat. GMA Noontime Show inulan ng violation, MTRCB kinalampag. So bali, ano ba unahin natin? Ito muna yung kay ito. Yung about dun sa ano tawag dito sa TBJ TBJ New Studio na habang nagla-live ako, ito yung kinukulit sa akin kinukulit sa akin to ng mga Dabber Cats na kung ano daw update. So ako hindi kasi naunahan na ako ni Model kaya si Model na lang papanood natin. So bago natin pala ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, yung update po doon sa studio ng TV5. Dabber Cats, ito na po ang latest na update po natin doon sa bagong studio ng Eat Bulaga. Ni-report po ng Bandera, sa Inquirer po ito. Eat Bulaga lilipat sa bagong studio, mapapanood na sa Meralco Theater. Oo nga, no, ba't di ko naisip yun? Meralco Theater, of course, is part of the MVP Group. Diyan po sa may Ortigas, di ba? Sa may Ortigas Avenue, malapit sa Meralco Ave. According dito, isa sa mga araw na ito ay lilipat na sa bagong studio ang programang Eat Bulaga na ang laki nun nasa Sheridan sa Mandaluyong. Ay, mamimiss ko yung Sheridan sa totoo lang. Ayon sa nakuha naming balita ay noong Nobyembre pa sinimulan ng construction para sa bagong studio ng programa. Ewan ko bakit Avida yung lumalabas. May mga balitang ganun. Ito na nga raw ang magiging bagong bahay ng mga original hosts, Tito Vic and Joey kasama ang legit Dabber Cats. Ang DVR Inc. ng Avida Ayala Land Construction na kaibigan ni MVP ang namamahala sa pagtatayo ng naturang studio. Yun, parte ng Avida Ayala Land Construction. Yung pong gumawa, pero hindi sa Avida Land. Okay? So, doon ako medyo nalito. Base sa pagkakatanda namin, malaki ang Meralco Theater at may seating capacity ng 150 to 200. Okay? Para ring Broadway Centrum ang itsura nito, pero since under construction nga ito, baka moderno na ang pinagagawang studio ni MVP, magiging accessible pa rin naman ito sa lahat ng gustong manood dahil maraming sasakyan mula Antipolo, Pasig, Cubao, Makati, Manila, Caloocan at iba pa. Samantala, may nakuha rin kaming chika na kahit consultant ng tape si Mr. Tuviera ay mananatili pa rin itong nakasuporta sa Tito Vic and Joey dahil pamilya ang turingan nito sa mahabang panahon. So yun po, nga naman, hindi ko naisip kaagad yung posibilidad na yun na nasa Meralco Theater nga naman pala yung bagong studio ng boses. Ito, about dito sa studio na to, alam na namin na Meralco Theater talaga. Hindi pa namin sinabi, nayaan muna namin yung iba na katulad yung Bandera naman ang naglabas. So okay naman po yun, walang problema. Ang pagkakaalam ko dyan, nasa 200 to 250 seat katao ang pwedeng magkasya dyan sa studio na yan. So napakalaki niyan. At sa mga sasakyan naman, napakalawak naman sa baba para doon sa mga parkings, no? So wala mo ng problema doon yung mga manonood. Kasi yung pagkakalam ko dyan na talaga gaganapin kasi yung ika-50 years anniversary ng TBJ. Diba? Sinabi na ni Henyo Master Joey De Leon yun dati. Ito kasi to, diba nga, sabi ko nga sa inyo, bago kami maglabas ng final tawag dito
statement about sa about dyan sa tungkol dyan sa studio ng TBJ, no? Antayin namin ang TBJ muna maglabas or ang sino man. Katulad niyan yung bandera, baka mamaya baka ini-airy na doon yung na nila Mr. MVP, baka yun. Kaya nailabas doon, no. So dito kaya hindi naman natin agad nilabas yan kahit alam na namin kasi syempre mas maganda kung iba sa TBJ manggagaling. So dahil na nailabas naman ng bandera, so okay naman, wala akong problema. So tuloy natin. Nandun gawa na yung nakapanood na ako ng mga events dyan alam ko may mga award show dyan, alam ko more than 200 yun, mas malaki yung capacity niyan, siguro pinapalaki nila ngayon para mas madaming audience yung makapanood, pero at least ito sarili din ng MVP group, so yun na yung papagamit. At kumaga pinapaayos na din kung sakaling mga araw na walang Eat Bulaga, pwedeng gamitin ito for concert, for events, diba? So, pero ito na ang magiging permanenteng tahanan ng Eat Bulaga. So nakakamiss lang, syempre, diba? Yung mga dati sa Broadway, Centrum, ng matagal, tapos po sa APT Theater, saglit, o tapos dito sa Sheridan. Dito sa Sheridan, mula po nung last year, mula nung lumipat sila sa TV5, yan na po yung naging tahanan. At ngayon po ay dito na sa Meralco Theater na sa Ortigas. So mga hindi nakakaalam, ito yung malapit sa right across Metro Walk. Di ba yung malaking building ng Meralco? Doon yun usually nag-hold sila ng mga events doon, mga awards night, mga Diyan ginanap yung tawag dito yung mamaya na. Na lang nila, aayusin na lang nila uli, papaganda, kumbaga lalagyan na lang gagawin na lang moderno yung mga gamit, yung mga lights, yung mga sounds, o pagkatapos po ay pwede nang gamitin ng Eat Bulaga. Ito kaya yung i-announce nila sa susunod na araw, so abangan po natin guys. Okay, so thank you very much po mga Dabarkads. Bye-bye. Yun, salamat din model. Sa inyong update dun sa studio ng TBJ, no? Sa Meralco Theater. Sinabi na kasi sa amin yan diba? Nung nakaraan, natatandaan niyo yung vlog ko na sinabi ko mas malaki. Pero ang ginawa ko nga doon sa Paranaque na TV5 net station yung ginawa kong picture para malito. Pero so ang ganda hindi na magsisiksikan ng mga audience. Kasi doon talaga sa unang studio, yan sa Mandaluyong, sobrang sikip po talaga sa totoo lang. Pero tiniis po ng Tito Vic and Joey yun para tuloy-tuloy po yung pagpapasaya at pagtulong sa atin ng Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga. Kaya napaka-okay din po, walang problema yung na yun. Yung studio na yun kahit maliit man. Pero sabi nga ni model, mamimiss namin yun. Saan nyo? Punta kami dyan, opening. So yan, dito tayo sa isang video na kung saan ay eto nga MTRCB kinalampag dahil sa matinding violation sa tahanang pinapasara. Dabarkads, kailangan nyong malaman to. Oo nga parang nagtataka ako ba't paunti ng paunti yung yung mga host dun sa kabila. Ba't kaya Tapos eto pa, hindi man lang nag-isip ang TPINC na may pagka si Helen Budol. Tapos ewan ko ba. So ayun, play natin. Na mga parang modus dito po sa Facebook na binibiktima po ito pong TV5, kaya dapat maging vigilant po tayo doon. So this time, ito na pag-uusapan natin ito kasi meron po kasing kumakalat ngayon sa social media. Kung mapapansin ninyo, papakaunti ng kakaunti po yung mga host nito pong nasabing tahanang pinakamasaya, kung saan wala pa rin po si Yorme dahil itong si Paolo Contis ang siyang umiikot po para po dun sa segment nilang sa
Tisa Gedli. Sa isang segment po nila last Saturday po ito nangyari, ay kasama po ni Paolo si Harleen Budol na naging guest co-host. At kung mapapansin po ninyo, everyday nagkakaroon sila ng guest co-host pero iba-iba. Para kasi nga niya trial and error, diba? Naranasan lang talaga nila na magkaroon ng ganyan nung napalitan na po yung title po nila. Napa-oo po nila yung iba't ibang celebrity sa GMA under GMA Sparkle nung nakapagpalit sila ng title. Pero nung ginagamit pa nila ang titulo ng Itbulaga, ay wala pong mga celebrity ang gustong maging guest co-host dito po sa nasabing show. Pero ito po yung violation, panoorin natin yung audio video. Teka. Ayan, picture na, picture. Oh, 1, 2, 3. Ayan, okay, tara. Ayun, may nakita. Tisa Gedli! Ito, kausapin natin. Ay! Ayan po nag-aanda siya. Wala laban sa perfect yun, ha? Yun. So, sa narinig po natin, hindi ko na pinakita yung video kasi baka maka-copyright tayo. Alam niyo naman ang tahanang pinakamasaya, diba? So, audio lang yung narinig natin. Kung napansin po natin, sinaway agad siya ni Paolo dahil alam ni Paolo na maliwanag na ito po isang violation para sa MTRCB. Kasi kamakailan lang, last August 21, 2023, ay naglabas ng statement ang MTRCB patungkol sa ganitong klase ng pangyayari naman. Hindi rin sinasadya ni Kim Chiu na magsalita ng pek-pek short sa It's Showtime. So, ganun po katindi, no? Kaya po sabi doon, hindi umano matapos ang ginagawang deliberation ng Movie and Television Review that time and Classification Board patungkol po doon sa MTRCB. Alam nyo, mga ka-dabarkad, sunahan ko na kayo ha. Kasi mamaya ipasuspend dito ng 12 days ng MTRCB. Baka sabihin na naman nila, pinag-iinitan sila. Unahan ko na kayo ngayon ha. Ang tahanang pinakamasaya ay meron na pong mga violation yan. No, ilang beses na meron yung lumitaw si nalaglag yung at yung mura. Ano pa ba yung isa pa? Meron pang isa eh. Yung about dun sa maikling short ata. Hindi dun sa pek-pek short na sinasabi ni Helen Budol ah. Dun sa maiksing pagsusuot ata na halos nakitaan na ng kipay. Ng kipay. Halos nakitaan na po ng bakit kipay. Sabi ko, nahahawa na tuloy ako. Ng kipyas. Nakitaan na ho. So may mga warning po yan. No, yung MTRCB, wawarningan ka, padalang ka ng sulat, warning, ganito, ganyan. Kagaya ho nung sa It's Showtime. Ngayon, pag hindi pa rin nagbago itong TP, masususpend dito. Hindi natin alam kung ilang kung ilang days or ilang taon. Pero yung sure talaga dyan, no? Hindi yan kagad-agad na may ganito agad magiganyan na lumabas. Isususpindi agad, ganon. Hindi ho. Tsaka pag-uusapan pa ng mga board director yan. At tsaka magdidesisyon si Ma'am Lala Soto kapag nakapag-desisyon na lahat. Parang yan parang botohan, ganon. O kasi baka mamaya sisihin na naman nila MTRCB kasi kalaban sila, pinag-iinitan, ganon. Ha, alam nyo, bawal po yung salitang pek-pek short sa noontime show sa television, bawal po yan para sa kalaman ng lahat. Okay, play natin. Laban sa It's Showtime at ABS-CBN. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapaglabas ng desisyon ng resolusyon ng MTRCB sa pangunguna ng chairperson. Ang tinutukoy daw na sinasabing indecent act umano ay yung magjowang vice ganda tayon. Yun po yun. Tapos kasunod nito is binigyan din po ng sanction yung isang pangyayari. Kumbaga parang nabigyan po ng warning itong It's Showtime nung nagsalita si Kim Chiu. Sabi doon, ito'y dahil naman sa vibrator statement ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chiu base sa mga nabasang post sa Twitter na naganap daw sa insidente ng tawag ng tanghalan.
At nakapagsalita din po siya doon ng parang pek-pek short katulad ng sinabi nitong si Miss Harleen Budol. Ano? Kaya po si Harleen ngayon, hindi na po siya makabalik muli doon po sa noon time program dahil po doon sa violation. Hindi ko alam kung nabi-briefing ba nila yon kasi parang nasanay kasi itong si Harleen dahil may sariling YouTube channel yan. Dahil sa mga online kasi sa social media, hindi po sakop ng MTRCB. Kaya po talagang they are freely nakakapagsalita ng mga against the rule ng MTRCB. So ngayon, kino-call out ngayon ng MTRCB patungkol sa bagay na ito. So inaantay natin kung ano po ang magiging tugon ng MTRCB with regards to that. Kasi ang mangyayari kasi dito mga kabiyaya, pag hindi ito inaksyonan ng MTRCB, magagalit ang mga supporters ng It's Showtime. Pag inaksyonan naman to ng MTRCB, sasabihin ng supporters ng TP ay pinag-iinitan sila. Pero okay lang yun, Ma'am Lala Soto. Kukunti lang naman mga supporters nila eh. Mga 1,000 lang naman, Ma'am Lala Soto, mambabas sa'yo. Huwag kang mag-alala, andito kami. Joke lang, no? Pero syempre, decision pa rin ng MTRCB yan. At hindi lang din si Ma'am Lala Soto ang magdi-decision yan. Diba? Marami po sila dyan. No? Hindi lang si Ma'am Lala Soto. Pag sinabi ni Ma'am Lala Soto na, oy, suspendin nyo yan bukas. Hindi ganon. Pag-uusapan yan, papanoorin ng mga board member yan, ng mga pinakamataas dyan, matataas dyan sa MTRCB, bago nila bibigyan ng desisyon na aksyon mapatungkol dyan sa violation ng TP. Ganun ho yun, no? So, yun. Ano pa ba yung content natin? Ito, may nakita ko dito kanina eh. Wait lang, hanapin ko lang na ano ko lang kasi kanina na delete ko. Hindi ko alam kung nandito pa yan. Ito na rin. Yung about sa isingit na rin natin to, no? Yung about sa na-copyright na naman nata ako. Wait lang, ayusin ko nga lang yung live ko kasi baka matsupulang ko tayo. Ano tayo? Pag dito tinanggalan tayo ng karapatan ni Whitey. Tinanggalan tayo ng karapatan para kumita ng salapi. Naku, naka-disable na nga. Sayang. Ayan na. Yan eh. May ano pa naman ako. May revenue pa naman ako. May private na iyan mo na nga. So yun, no? Ito, panoorin natin to. Itong tinuturuan daw ni Kylie galit at sinisisi si Paolo Conti sa hiwalayan nila Mavi. Welcome back sa aking channel. Kapuso actress Kylie Alcantara sinisisi umano si Paolo Contis kung bakit naghiwalay sila ni Mavi Legazpi dahil tinuruan ni Paolo si Mavi na mambabae gaya ng gawain niya. Gaano ito katotoo? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Pero ulo kay Stariray. Mukhang sinisisi nga ngayon ni kapuso actress Kylie Alcantara si Paolo Contis dahil ang host comedian daw kasi ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Mavi Legazpi at nagawa siyang lokohin ito dahil umano tinuruan daw si Mavi na mambabae. Ayon pa sa reliable source, nagsalita daw si Kylie Alcantara kay Paolo na bad influence ito na kaibigan dahil alam niya naman daw na may GF na si Mavi ay sige pa rin daw inerereto ni Paolo kay Daso Richoy si Mavi na kapwa-host at kasama nila sa noontime show na tahanang pinakamasaya. Ako po. Ayon pa kay Kylie na hindi niya daw mapapatawad si Mavi at si Paolo dahil tingin niya ay pinagkaisahan sila nito. Nalokohin ang kanyang damdamin, sobrang sakit daw ng ginawa nila sa kanya. Naku po. Samantala, to the rescue naman ang veteran showbiz columnist Lolit Solis sa kanyang itinuturing na anak na si Paolo Contis sa mga paninisi ni Kylie dito. Ibinunyag kasi ng talent manager na si Lolit Solis ang mga chismis tungkol sa pambabatikos ni Kylie kay Paolo dahil umano sa pagiging bad influence nito sa dating nobyo na si Mavi Legazpi. Sa kanyang Instagram post, binalaan ni Lolit si Kylie na iwasan niyang sisihin ang ibang tao sa kinahinatnan ng relasyon nila ni Mavi. Saad ni Lolit, dahil daw sa bad influence ni Paolo kaya nakipag-break up si Kylie kay Mavi. Wow ha, talagang dapat mas ali ang ibang tao pag nagbi-break kayo. I have zero respect for people na nagbabadmouth sa mga nakarelasyon nila after a breakup. Dapat paghiwalay kayo, no bad blood.
Dagdag niya pa, tanggapin mo at mag-move on ka. Lagi ko ina-appreciate na after a long time ng manager-talent relationship namin ni Gabby Concepcion, wala kang narinig na sinabi niyang masama o pintas sa akin, in the same way na hindi rin ako nagsalita ng bad things about Gabby. Binalaan din niya si Kylie na tigilan na ang pagdamay ng ibang tao sa nangyari sa kanyang relasyon. I am giving her a warning na kung totoo ang mga narinig ko na sinasabi niya about Paulo Contis, she will never hear the end of it from me. Kung mali ang alaga ko, tinatanggap ko at pinangangaralan sila. Pero pag siniraan mo sila ng walang basehan, mag-ingat ka dahil hindi kita uurungan. So be careful, Kylie Alcantara, huwag mo idamay si Paulo Contis sa mga hanash mo kay Mavi Legazpi. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating show? Kaya ganyan si Paulo Contis, may tigapagtanggol na ano eh. Oh. So bakit naman kung nasaksihan naman ng bata na ganun talaga yung ginagawa ni Paulo Contis, di ba? Ikaw naman, di mo naman nakakasama si... Siyempre, jowa ni Mavi yan dati si Kylie. Kailin ba? Kylie? Kailin. Oo. Si Kailin. Oh. Siyempre, nakakapunta-punta yan dun sa tahanang TP. Sa TP na lang. Oh, malay mo, nakikita niya rin, di ba? O may nagsasabi. Imbis na pumagitna na lang kayo, ay nako. So yan mga Dabarkads, mga kabiyaya, nung makukomento nyo sa mga na-reactionan natin dito, napaka-good news talaga no, na may bagong studio na Tito Vic and Joey. Talagang napakaganda talaga, napakalaki, napakaganda at talagang marami ang makakapanood na sa kanila. Ay, malamang sa malamang punong-puno to. Pag nag-opening dyan, pag lumipat na yung TBG dyan sa Meralco, ano na yan, sa bago nilang studio, punong-puno yan. Saan tayo? Magpapa-reserve na ako. Mag-Gmail na ako. Oo, para makapagpa-reserve. So yun mga Dabarkads, hanggang dito lang yung video natin. Ano may komento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.